Fair use disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for fair use for the purposes such as criticism, comments, news, reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Alright. So, tanong muna natin ng taong bayan. Kapag meron bang mandadaya sa eleksyon, Prof. Shelo, Prof. Dan, and Attorney Alex, sa tingin nyo this time, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob, di ba? Alright, sa loob ng gobyerno. At sino at sino ang nagbabantay ng mga ating automated counting machine? Ang gobyerno ba? Alright, ang gobyerno, hindi po ba? At basic principle yan sa kahit anong computer security is kapag may physical access ang isang tao or ang gobyerno sa doon sa computer gadget, pwede niyang mabago yung source code. Ikaw nga kapag pupunta ka sa Green Hills, dalhin mo yung cellphone mo doon o yung laptop o yung isang nakaw na gadget, kahit may password yun, pwede mong ipabago yung source code. Only because hawak mo yung device na yun, meron kang physical access. In much the same way, kapag yung government ay may access dun sa physical device, kahit sino sa government, pwede siguro, alright? Pwede siguro na mabago yung source code. So, ang question lang dyan is, posible ba o hindi? Ang tagot dyan ay posible. Hindi natin sinasabi na gagawin, pero ang sagot dyan ay posibleng mangyari. Kahit sabihin pa natin na nabago na, na-audit na yung source code before that, kasi ang source code, isa lang namang script katulad nito. And after ng audit pagkatalikod, pwede na mo lang baguhin yung source code dun sa makina. Alright? So, ito yung tinutukoy ko na source code. Halimbawa, ito yung source code. Itong papakita ko sa inyo ngayon, hindi itong source code ng Comelec at hindi rin itong makina ng Comelec. At hindi ko tinutukoy yung... Yes, Mac lang ito. Hindi ko sinasabi na ito yung sistema ng Pilipinas o ito yung mga ACM. Baka kasuhan ulit ako ng Comelec. Sabihin na lang natin, hypothetical na bansa. Hypothetical na voting machine, di ba? Generic. At generic na mga code. Alright? Pero ang tanong ng taong bayan, ito ba yung same na pinakita ko dun sa mga video na yon? Secret! Alright. So, halimbawa, ito yung wala naman tayong access sa isang voting machine. Ang ginawa ko is itong computer ko, ginawa ko siyang voting machine. So, halimbawa, gawin natin na ang interface natin is yung computer ko mismo. Halimbawa, boboto ako kay candidate X, dalawa, candidate Y, dalawa, and then mag-print ako ng votes. Ayun, may daya siya. Anyway, so dito sa source code natin, halimbawa, ang source code ng equipment na to na nakikita nyo ngayon, ito yung equipment, ay itong source code na ito. Ganito lang itsura ng source code. Linya lang siya ng mga computer, ay ng mga script. Yung script na ito, pwedeng JavaScript or kahit na anong script, Python, Node.js. Hindi ko sinasabi na ganito ang ginagamit ng Comelec, kaso nga lang ang ano yan parang sasakyan yan kahit tricycle yung gamit ng isa, ako kotse, pero parehon pa rin silang merong pa rin combustion engine at kumakain pa rin ng gasolina o diesel. Kaya kapag tinanggal mo yung diesel, hindi yan aandar. Ganon din yung mga computer. Kahit iba yung language na ginagamit nila or iba yung firmware ng automated counting machine nila, pare-pareho lang yung sistema. Kada equipment, katulad nito, ay meron siyang source code. Yung source code ay isang set of instructions kung paano mag-operate yung makina. So, halimbawa, itong source code na to, ganito mag-ooperate yung makina. Kung titignan ninyo yung source code na to, punta tayo dun sa banda kung saan po tinanim yung corrupt, yung malicious lines of code. Ito yung malicious lines of code na to. Itong source code na to, kapag tinanggal mo itong malicious lines of code na ito, magiging mag-ooperate siya as normal. Pero dahil itinanim ko itong malicious lines of code na ito, gagawa siya ng kalokohan. Ang malicious lines of code na to is tina-type lang siya. At ito yung sinasabi niya. Sabi niya, mag-connect ka sa isang server sa internet, sa isang computer sa internet. For our purpose, since demonstration lang to, ito yung HTTP, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yan yung sinasabi niyang public connection. Pero kapag totoong hack yan, gagawin mong S yan kasi hindi yan dadaan sa internet kapag walang S. At saka yung lalabas dito is IP address or parang abc.com, parang mga ganun.
Pero gagawin natin, ito muna yung address kasi dito lang siya sa computer tumatakbo. So ang gagawin niya is pupunta siya dito sa server na ito at magsisend siya ng data, yung vote data, at maghihintay siya, await. At pagka hintay niya ng resulta, yun yung ipiprint niya na result dito sa makina natin. Okay. So halimbawa, itong server natin, ito yung server. Halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan kasi sa internet siya dumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path. /process, yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta siya kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 123, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin yung, or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang itong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is, instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito, ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan, pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Await, hinihintay niya, yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ayun, tignan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is, normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine, walang mali. Itong running votes na, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung yung running vote. Pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. Oh. Tapos ipiprint na natin yung election return. At the end of the day, magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong mag-print sa election return. Okay, print natin yung election return. What? Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi ng dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno. Hindi Pilipinas hindi COMELEC. Makakasuhan ulit ako ng COMELEC.
Teka na, So, ang mahirap sinasabi bantayan, mo, di ba? Attorney Harold, habang nakakonect yung mga machines online, pwedeng ma-access yung source code at ma-corrupt siya. Hindi, habang nakatago siya sa bodega. So Oo, even kaya before nakatago the siya doon sa elections, presinto. Oo. habang hindi pa nagsa-start yung election, pwede nang i-corrupt itong mga source code na to. Yes. Naka-embed na yan. So once nag-connect na yan sa internet, pwede nang magbago yung resulta kasi babaguhin mo na yung logical flow ng mga boto. Oo, kasi tama, ang gagawin mo na lang sa election day, ito na lang ang gagawin mo. I-enumerate mo lang dito yung mga makina na gusto mong dayain at yung logic na gusto mong gawin. Pwede mong gawing dagdag bawas, pwede mong gawing by percentage para hindi halata. Ngayon, Pero Attorney Harold, pwede rin siya pre-program. ha? Pwede rin Pwede siya siya- pre-program. Actually, Pwede siyang program pre-program. dapat siya para hindi tayo magkagulo sa election day. Oh, hindi Pilipinas to ha. Halimbawa, nasa ibang bansa tayo. Kunwari, ako yung halimbawa, may kakuntsaba ako sa isang election authority. At sinabi ko sa kanila, ito yung code na itanim ninyo. Bigyan nyo nga sa akin yung source code pag-alaran ko. Sige. Tapos tatamnan ko nito. Sige, i-update nyo yung software niya. Ito ang i-update nyo na update. Yung update na yun, meron na ito. Ito na yung corruption. Ngayon, pagdating sa election day, ako naman, naghihintay na lang ako ng text galing sa mga masasamang elemento sa mundo. At tatanungin ko sila, sige, sabihin nyo lang sa akin yung mga voting machine na gusto nyong dayain. Ilalagay ko dito. Kung ayaw nyong dayain, huwag nyong sabihin sa akin kasi normal lang ang mangyayari. Enumerate nyo lang dito. Tapos, anong gusto nyong daya? Dagdag bawas o gusto nyo sure? By percentage na lang. Di ba? Yung mga iba, hindi siguro nag-iisip masyado, sinisiro nila yung kalaban. And dali lang naman gumawa ng algorithm. Statistical, na daya. di ba? Statistical yung Ano, probability. Yeah. Kapag naka-zero yung kalaban. Pwede. Halimbawa, pwede kong isip. Nangyayari yun, di ba? May mga ilang areas na ang resulta ng election, zero talaga yung kalaban. But do you believe that? Hindi nga. Pero nangyayari yun. So that adds to the doubt dun sa election. Go ahead, Harold. Tama. Gawin nating zero tong kay X. Tsaka gawin lang nating total votes yung kay... Ayan, baguhin natin. Ayun, nag-update na siya. Halimbawa, refresh natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. Di 10 yung isa, 0 yung isa. Dahil, di ba? So, ibig sabihin, on election day, kapag tinawag mo sa akin yan, kunwari ako yung hacker, nasa likod ako. Nandun lang ako sa bahay ko. Kahit itong computer na to, pwede kong gamitin. Basta connected to sa internet at connected sa makina yung counting machine. At saka connected siya sa internet at ako connected sa internet. Ganito kami mag-uusap. Alam kong may nakatanim na doon. Itatawag mo lang sa akin. Alas 7 ng gabi. Anong gusto mong daya? Ito ang gusto mong daya. Sige, anong number ng makina? Sige, para ma-identify. Babaguhin ko kagad. Sige, lagyan natin ng 10 votes para naman lagyan natin ng 10 votes na matira pero lagyan natin ng 1 vote lang. Ayan natin. Kahit anong daya pwede mong gawin. Ang napakadali, di ba? Split second, nabago ko na kaagad. Basta, itong source code na ito, pwedeng nakatira na siya sa makina ng napakatagal. Ito namang server, ako, buhay lang siya nung election day at naghihintay lang ako ng instruction. Tapos, ang gagawin mo lang, ayun nga, kahit alas 7 na ng gabi yan, bigyan mo ako ng instruction, di pwede kong baguhin in split seconds. Mababago ko na kagad yung resulta. Ngayon, tingnan natin Prof. Shelo, Prof. Dan, tsaka Attorney Alex Lacson, kung paano mo maiwasan yung ganitong hack para hindi madaya kahit merong nakatanim na source code. Katulad Halimbawa, nito. compromise yung source code. So, possible na even if compromise yung source code, pwede pa rin ma-prevent yung Yes. pandaraya. Yun nga yung point ng video. Hindi po ba? Kaya ako dinedemo sa inyo ngayon is para makumbinsi kayo na pwedeng mahack at napakadali. Nakumbinsi po ba kayo? We reserve ngayon, comment. ang next na gagawin ko is kukumbinsihin ko kayo ng solusyon. Comelec. Kukumbinsin ko kayo ng solusyon. Harold, before that, Oo. Harold, before that. So halimbawa, sa isang presinto, tapos merong ACM or PCM doon, how do we check it if it is corrupted? Or kung meron nang naka-implant doon, how do we? Mahirap kasing basahin yun, Prof. Attorney Alex. Halimbawa, itong laptop ko ngayon, madaling magtanim pero mahirap siyang hugutin, kumbaga. Okay. Mahirap i-withdraw at basahin yung makina. Or pwede mo pa rin mabasa. Pero kaso nga lang Attorney Harold, this is where I'm going.
ito yung direction ng, I mean, my way of thinking right now. If you want, halimbawa, to empower or to orient someone in every precinct in the country para ma-orient siya on how to check the counting machine doon sa presinto nila, sa barangay nila. How do we do that? Merong checksum na tinatawag pero hindi kasi nila ini-implement yun eh. Sa mga ibang software kasi kapag nagtatanim ka ng update o kaya dyan sa Microsoft computer mo, merong hash yan na mahaba, na garbled na letter at saka numbers. Yun kasi ang hash, kapag baguhin mo lang yung isang letra doon sa source code ng isang computer, magbabago yung buong hash. Kaya ang gagawin mo, magche-check siya ng hash every time nagra-run. Tapos makikita mo kapag yun pa rin yung hash niya every time nagra-run yung computer, pwede mong masabi na yung source code na yun is yung same as audited na source code ng independent body. Kaso nga lang, habang nag-ooperate on election day, wala namang process para mag-checksum yung makina. So walang ganong process. Hindi Kaya pwede sana gawin. Pero ibang Before Sorry. mag-start ng voting yung mga tao, can't COMELEC include that step na kasi magkakaroon ng independent audit ng software and hardware, di ba? Pati yung source code. Tapos ilalagay yan supposedly sa BSP for security reasons. And then hindi pa pwede idagdag yun as a step na before mag-start, they can check so that yung hash ay nagmamatch. And pwede pa rin, kaso nga, Oh, go ahead. alright, pwede pa rin naman, Prof. Shelo. Kaso nga lang kasi, yung magpo-produce din kasi ng hash is yung same computer mismo. Eh paano yan kung magpapanggap siya, oh sige, nagpo-produce ako ng hash, pero sa totoo lang, hindi ako nagpo-produce ng totoong hash. Di po ba? Hindi siya total na foolproof. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon is yung pinaka-foolproof. Maraming paraan actually na pwede mong gawin. Virtually unlimited ang vulnerability ng kahit na anong computer system. At saka lahat ng solution unlimited din. Pero ang gawin mo lang is lahat ng obvious dapat takpan mo at lahat ng pinakamadaling solusyon at pinaka-obvious na solusyon din, yun din ang gawin mo. Virtually, masesecure mo talaga yung isang makina ng napakataas, 99%, kumbaga. Kapag ito yung gagawin mong implementation. Yung mga ibang implementation, pwede yung mga idea na yun, pero hindi yun yung rin-recommend ko birong expert or professional in this instance. So, But- yes, please discuss your ano. Okay. So what, Next, your question. Go yeah, ahead. before that, Prof. Sheldon. So what's the one thing at least that yung someone from the precinct can do to check para to really satisfy our na walang naka-embed doon na program. Ang ginagawa kasi nila, Pwede gawin. Attorney Alex kasi is siniselyahan nila, di ba? Merong Oh, yeah. merong selyado. Eh kaso nga lang ang nagseselya din yung nagwagwardya at saka yung pwedeng mandaya. Kaya mahirap mag-rely po na kung nabago ba siya o hindi. Okay, so Kaya What can they do? What can we do? ito nga po yung suggestion ko na i-disconnect siya sa Okay. internet kasi ang pinaka-prudent na gawin is pwedeng wala ka talagang magawa. Yun ang sagot, Attorney Okay. Alex. Pero the best is i-assume mo na corrupted siya. And if Yeah. corrupted, paano mo maiwasan? Yeah. Okay. Okay, sige, let's go Okay. there. Halimbawa, corrupted siya. Pero, paano kapag i-disconnect mo sa internet? Imimik natin yung disconnection sa internet sa pamamagitan ng pagpatay ng server. Papatayin ko yung server, Control C. So, hindi na tumatakbo yung server. Ngayon, i-refresh, yung source code pareho pa rin. Wala akong binago sa source code, corrupted pa rin siya. I-refresh natin yung makina. Tingnan nyo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. 5. Totoo yung lumabas. Yeah. Kasi ang ginawa niya is, siyempre kung ako yung masamang tao sa gobyerno, ang gagawin ko, hindi ako magpapaka-obvious. Ang gagawin ko is, kapag try ka lang, kapag kaya mong kumonek sa internet, try mong mandaya. Yan, no? Pero kapag hindi ka makakonect sa internet, bumalik ka sa normal mong gawain. Yung normal mong gawain is, binibilang mo lang talaga yung totoong boto sa makina. Kaya dito, ulitin natin, hindi connected sa internet, lalabas yung totoong boto kasi masyadong obvious, hindi na nga connected sa internet, mandadaya ka pa rin pati doon sa source code. Attorney Harold, but Ayun na yun, actually.
Kung gusto Attorney mo Harold, balikan ko yung question ko kanina. What Oh. if kung pre-program na siya na 7:30? Kahit wala Alright. internet. So, Okay, pwedeng pre-program. conditionality hindi dependent Oo. on internet connection. Ano? Okay, So sige. pre-program na siya. Kahit na walang internet connection, naka-program, pre-program na siya na 70-30 eh. 70% will go to candidate X and 30% will go to candidate Y. Alright. No problem. Pwede po yan, pero hindi yan yung vulnerability. Open pa rin yung vulnerability na yan, Attorney Alex. Actually, hindi yan yung dinidiscuss ko, pero actual vulnerability yan. Actually, Yeah. hindi lang kasi yan yung pinakamadaling gawin. Ito kasi yung pinakamadali. Mahirap kasing gawin yan, Attorney Alex, kasi kapag ipi-program mo yan, paano kapag nagdalawang isip ka? Gusto mo magbago ng plano. O kaya gusto mong magmandaya on the last minute. Mahirap nang gawin yon kasi nakatanim na siya beforehand. Pero kung sure ka na sa daya na gagawin, itatanim mo na siya beforehand. Itatanim mo siya beforehand. Yun yung sinasabi mo. Ngayon, itanim natin beforehand. Gusto natin? Okay, itanim natin beforehand. Ang gagawin ko is, itatanim ko siya beforehand. Ang gagawin ko dito, ang gagawin ko dito, okay, ang gagawin ko dito, ang gagawin na lang natin dito is X count plus 5, halimbawa, para mas madali. Plus minus na lang para hindi na ako mag-isip ng code. Ang gagawin na lang natin dito is, nakatanim na siya, hindi po ba? Ang gagawin ko na lang dagdag bawas. Dagdagan ko si X ng 5, bawasan ko si Y ng 5. Yun ang gagawin ko. Attorney Harold, what if do it 70-30? 70-30? Okay. 70-30. Yun na lang. Okay, sige. Okay lang. Hindi dagdag bawas, but 70-30. Okay, sige. Magkukod lang ako ng maraming linya. Yung Okay, net total. habang Ganun ba? nagko-code si Attorney Harold, ang naisip ko tuloy kasi may requirement nga ang COMELEC na independently audit itong mga machines na to, 'di ba? Both the hardware and the software. And then after ma-audit yung source code na deposit sa BSP. So kung magkakaroon ng ganung independent audit, isn't that enough to more or less secure yung result ng elections? Para sa akin po ba yung tanong na yon? Nagko-code lang po ako, medyo occupied yung utak ko. Kasi hanggang ngayon hindi pa lumalabas Okay. yung hindi pa lumalabas itong certification ng independent technical team na magre-review. And yung organization na nakontrata ng government natin, ProVNV, is an international audit organization. At siya din yung gumagawa ng accreditation ng voting system sa US at sa iba pang bansa. So hanggang ngayon, hindi pa nila nilalabas. Ang deadline noon, February 12. Umipas na. Or hindi pa sila inaalaw ng COMELEC to perform their duty. Pwede rin. Hindi, pero kailangan gawin na nila yun kung ang deadline is Feb 12. Although may balita ako na ang response ng COMELEC ay for previous elections daw, hindi rin naman nami-meet yung deadline na 90 days okay. before election. Okay. Okay, ready na po yung code. Sige. Okay. Okay. Ang ginawa ko lang po dito is hindi pa rin siya connected sa internet, pero ang ginawa ko is tinanim ko na naka-hard code na siya sa makina kung yung daya. Ang ginawa ko is kinuha ko muna yung total votes, pinag-add ko yung X tsaka Y. Ang ginawa ko, pero baguhin mo yung X, gawin mo siyang total votes times 70%, round up mo, tapos yung natirang vote ibigay mo kay Y. Nakatanim na siya. So disconnected pa rin po siya sa internet kasi yung server hindi na tumatakbo. So ang gagawin natin, corrupted na yung source code, meron ng automatic na daya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print vote, ayun, 7-3. Wow. Okay. May mga question dito. So it's really possible, ha? It's really possible na ganoon siya. Na naka-embed na siya and pre-programmed na. Oo nga. Yeah.
Oh, and it's also possible na pre-program siya na halimbawa 70-30, 70% of the votes in a precinct will go to candidate X and 30% of the votes in the precinct will go to candidate Y. Or pwede rin siya dagdag bawas. Naka-embed, pre-program. Kahit na walang internet, yun yung lalabas. Oo. May question. Okay, my question, Attorney Harold, is how do we inspect and know that? Yeah. Para ma-detect natin siya. Talagang, kumbaga, parang isusurprise mo talaga. Kasi kapag may independent audit, halimbawa, yung independent audit, ang gagawin kasi dapat ng independent auditor, kasi yan din ang trabaho ko dati, ako mismo yung isusurprise ko yung makina, lalapit ako sa makina at babantayan ko yung pag-withdraw nila pag-download nila ng code. So, ita-download nila to, and ito rin yung babasahin ko na code. Tapos babasahin ko siya isa-isa. Dapat naiintindihan ko kasi yung language, isa-isa, babasahin ko siya. Ngayon, tapos sasabihin ko, okay na, isa-certify ko, i-hash ko actually, ito magkakaroon ng garbled para ilalock in ko yung letter by letter ng code na ito. And yun dapat yung code pa rin nalalabas. Ngayon, ibabalik ko na sa kanila, yan dapat yung nakatanim. Para next time na mag-surprise ako, isusurprise ko yung makina, and then kukunin ko, ito-download ko ulit, dapat yung hash nila pareho. Kasi kapag pareho yung hash nila, ibig sabihin, walang nang bago sa code, hindi na-update yung code. So okay, sa akin pa rin. Kaso nga lang, pagkatalikod ko, o yung kahit na sinong may access sa makina, in-update yung makina, o meron pa bang makaka-check nun later on? Unless meron ulit magsusurprise on election day, isurprise mo, bantayan mo talaga yung makina, and ibasahin mo ulit yung code na nasa makina and tignan mo kung match pa rin sa hash. Yan ba? Matagal ba yung gawin? Madali lang, ipakita ko po sa inyo paano mag-hash. Wait, no. Yun lang. Gusto ko lang malaman na you can do it sa election day itself. Mahirap po kasi kailangan mo ng tao kasi. Oo. Kailangan mo Pero ng kung may tao na tao, magsusurprise. Kung may tao ka, magagawa niya ng mabilisan or will it take a lot of time na mumurahin ka ng mga voters na nakapila? Hindi naman, mabilisan lang po. Okay. The next question ko is, can you verify kung nagkaroon ng tampering after the elections? Yun po, specifically ganun po. Kasi yung independent auditor, dapat i-hash niya talaga yung code. Tapos yun, naka-record lang, naka-public yung hash na yun. Okay, na-audit na yung code natin, ito yung hash niya, garbled. Kasi kapag ganito pa rin yung hash niya every time, hindi siya nabago. Ngayon, random on election day, try mo kunin yung code dun sa makina, tapos i-run mo yung hash niya. Kung pareho yung hash, hindi nabago yung code. Mm. Hanggang after the elections yan, di ba? In other words, you can check yung hash after, and that means na nagkaroon ng dayan. Pwede mo pa rin i-check after hash, kaso nga lang in between, paano kung in-update back nila? Yun ang nga tinatanong, magagawa nila yan, di ba? Even Kung after nagawa generating nilang the i-update result. after audit, baka pwede nilang i-update back after election. So in effect, kasi kung may independent audit nga, and then ilalagay yung main source code sa BSP, that's the main source code. So ibig sabihin, kung may mangdadaya, pwedeng baguhin pa rin yung mga nakaprogram dun sa machines, no? And it will be different from what is deposited sa BSP. Tama ba? Yep. Every time na may access ka sa... Malalaman kung may magkaiba o hindi. Tama. Kasi hindi natin alam kung anong code na nagamit on the day itself. So ang sagot ng COMELEC ay, ikaw yung may problema. Ganun ba yun? Paano sila nag-react? Well, in other words, the system is foolproof. Kahit nakakonect siya sa internet all day long. Yun ang sinabi nila sa'yo? Ayun ang sabi nila. Sabi nila, unhackable daw yung system 100%. Ito nga, pinapakita ko sa inyo paano i-hack at paano protektahan. But in effect, wala pa rin kasing nalalabas nga na independent certification ang COMELEC. And supposedly, that independent audit group is the one who will check the hardware and the integrity of the software to guarantee na accurate and secure itong mga machines. May comment dito si Cedric. Sabi niya, meron pong testing and sealing before election day. So pag embedded ang daya, makikita agad sa initial testing na may Nope, daya. not true. Not true. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Halimbawa, balik tayo sa logic kanina. Patakbuhin ulit natin yung... Halimbawa, yung testing and sealing, hindi siya connected sa internet. Tama yung sabi ni chairman, hindi siya connected sa internet. Therefore, hindi bukas yung server. Walang access sa server.
Since hindi siya connected sa server at walang access sa internet, magre-revert siya sa normal na code dito. Kaya kapag on testing, the day before, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ang lalabas, ayaw na. 1, 2, andali. Mali yung na comment. Ang lalabas ay yung ano pa rin, yung totoo pa rin. On testing, lalabas, on testing pa rin, yung totoo pa rin na boto. Yan yung testing. 5 pa rin nung lumabas. Kaso nga lang, on election day, dun ka nang nag-connect kasi sa internet. At kapag konektado ka na sa internet, may logic na siya na once nag-print ka ng election return, ayun, papadala siya sa server at yung server mismo ang magsasabi, hoy, baguhin mo yan. At saka pwede niya rin sabihin na wag mong baguhin yan kapag hindi ka naglaglag ng logic. Ibabalik niya lang yung original na vote na pinadala dun sa hacker server. Hello po, sir. Tigilan mo nga ako. Sinabi ko na hindi ko kailangan, di ba? Yan lang yung original na vote na pinadala dun sa hacker server. So in effect, what we are discussing is yung pinaka-main vulnerability ng automated counting machine natin ay yung kapag Nang hindi Philippines, yung imaginary country na dinidiscuss natin ay kapag ka nag-connect sa internet, itong mga imaginary machines na magbibilang ng mga boto ng ni country X. Okay ba? May abogado siya. Obvious ba? So kay country X, and that's the easiest way to manipulate election kasi nga, ang assumption nun is hindi pa nakakapag-negotiate in terms of hanggang last minute pwede kang mag-negotiate ng outcome ng election. So by allowing the counting machines to be connected in the internet during the election day of country X, pwede pang mabago yung outcome ng election. Tama ba? But Yes. at the same time, pwedeng negotiated na yan. Even if you don't connect to the internet, si country X can have a predetermined outcome of the election by embedding yung by corrupting the source code. And even if an independent audit has been done by country X, yung source code ng mga machines na gagamitin may be different and corrupted already compared to the original source code that was audited. Tama? Exactly. Yeah. True. Ni country X. Ni country X. Yeah. Kawawa naman yung botante ng country X. Kaya nga, ang hinihingi ko lang, Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa eleksyon na to. Ni country X. Kaya nga hinihingi ko lang po kay election authority ng country X na gawin mo explicit sa rules na on the day of the election, i-disconnect mo sa internet at i-reconnect mo lang siya kapag magpiprint na pagkatapos ng print ng election return. Yun yung recommendation mo, di ba, Attorney Harold? Oo. Yeah. Maraming question kasi dito ay mahirap mag-comment kasi tinatanong nila, ganyan po ba yung possible na nangyari last election, say, nung 2022 sa country, sa atin. But hindi na, mahirap sagutin yan because hindi naman natin na-review yung source code or hindi naman natin nakita yung ibang machine din yan eh. But Attorney Harold, would you like to comment on that? Na is it possible na ganyan nung nangyari nung last 2022 elections? Usapan naman natin posible, hindi naman definite na Yes. sagot eh. So every time sa computer machine, parati lahat posible. Lahat ng daya posible, lahat ng hack pwede. Attorney Shelo, alam mo, I tried to Hindi po ako answer your question. Professor Shelo, I tried to answer your question. So balik ko na sa screen. Balik ko muna yung yan. Yeah. Isa na yung question. I tried to answer your question doon sa yung dito sa topic natin. Counting machine, asahan ba talaga? Asahan ba itong mga machines? Yeah, I tried to answer that question from a legal perspective, not from a technical point of view, the way si Attorney Harold presented it. No? So, at sa atin is that with the use of the counting machines, you can really see that the power of reading the ballots is being given to the voting machines, not to the chairman of the Board of Election Inspectors and Canvassers, which is what is provided for under Section 33 of RA 9369. No? So RA 9369, this is the law that amended the original RA
8436, which is the original automated election law. So, ito yung batas na ginagamit natin right now. Ginagamit ng COMELEC for the election. So, under Section 31, RA 9369, it provides the manner of counting of the ballots, no, of the votes. So, under Section 31, RA 9369, sinasabi talaga doon very specific ang words na ginamit ng batas, that the official ballot should be read by the chairman of the BEI, to be witnessed by the other members of the BEIs and the poll watchers. So very specific in that law, no? In that provision of the law, that the official ballots must be read by the chairman of the BEIs, to be witnessed by the other members of the BEIs and the poll watchers. So although in that RA 9369, authority was given to COMELEC to use an automated election system, but it also retained that manner of counting. And the manner of counting is, it should be, the official ballot must be read by the chairman of the Board of Election Inspectors. So that's why, yun yung yun yung question ko from the perspective of the law. And the second, of course, is that under the same law, RA 9369, Section 7, may nakalist doon na minimum system capabilities. So marami ang nakalista doon, list of minimum system capabilities. And one na nasa list is the vote tabulating program. Itong vote tabulating program, in the olden days, yung manual counting natin, ang tabulation was nasa wall yan. Usually, mayroon kang Manila paper or blackboards, di ba? Tapos sinusulat isa-isa, President, Vice President, Senators, Councilors. Pag binasa yung vote, binuksan mo isang balota, o yung balota for President, iniisa-isa sinusulat. No? Yun yung tabulation before. Now, in the voting counting machines or in the ACMs, there is no public display or showing of